Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Digital Gas Bambasagari Channel. A Fideler o Zamatarders. So, sa ngayong hapon natatagyatin ang nagsabihin sa inyo ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Then because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang dirige-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel spirit guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's something, the Justice card. Wow. There is a karma. No, there is a justisya. Ano man yung bagay na maaaring mangyari ay mailalabas ang katotohanan, kaliwanagan at kaayusan. No, there is a something cause and effect. So mag-ingat tayo with an action and decisions. And there's a Six of Pentacles. So there's a balance talaga, double clarification na magkakaroon ka na ng balancing buhay at sitwasyon. No, magtutuloy-tuloy na magandang kapalaran pagdating sa finances and career. And of course, there's a judgment for a wake-up call. May paalala lang sa'yo dito na you need to pay attention. No? Kailangan pag-ingatan mo ito. No, there's something guys with a there's a Five of Pentacles. So there's something guys na maging aware tayo na sa mga action decision natin about sa pera. No, baka mabudol ka or baka maloko ka. No, maaaring maraming masayang na pera dito dahil, kaya pala maging balanse kayo, no? Dahil maaaring meron kang bilhan o biliin or maloko ka, may tungkol about sa pera, basta maging balanse ka daw. Pag-ingatan mo how to spend and being wise, no? Pagdating sa paghawak ng manage ng pera. And there's an Empress card for revert. No, there's something guys na maaaring balik, manumbalik noong sigla ng iyong buong pagkatao. There's a self-love, self-care. Alagaan, mahalin mo yung sarili mo. And because there's something guys with a date of cause, something you're moving forward. Makaka-move on ka na. No, makakawala at makakalaya ka na. No, sa mga sitwasyon na kinasadlakan mo, mga eksenang naramdaman mo nakakaiba, na maaaring kailangan mo lakasan ng loob mo magdesisyon, na you need to let go or release the negativities around you. The Justice card represent with the Star card. Now, there's something of recovery and healing. Talagang may justisya na maaaring magtupad sa pangarap mo. No, maaaring ibigay na ng tala ang iyong kahilingan. Maaaring ito na yung pag-asa na matagal mo nang inaasam. No, mayroong unexpected help with the universe. Tulong ng ating may kapal na sinasabi nilang good karma. Good fortune. This is something that is wants for a new project. A new plan. Dito papasok ang panibagong proyekto, plano, ang mga bagong oportunidad. No, bagong eksena. Magiging balanse ka sa lahat ng plano mo, sa lahat ng gagawin mo. Huwag ka masyadong birabirada, ura-urada. Huwag ka magmadali sa lahat ng gusto mong gawin. And because there's something, the Nine of Pentacles, there's a blossoming. No, may paglago about sa finances. No, bilang panibagong pag-asa, there's a potential for abundance. Magiging malago at magiging malakas ang yung pagkakapira. You need to pay attention lang. Mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And because there's a Two of Cups, partnership. So sabi ko na may mga sense dito, maaaring mabudol ka, maloko ka, or maaaring mayroong taong nililinlang ka tungkol sa pera. Mag-ingat po kayo. And because there's a Six of Swords with the transition, kailangan mo na makaalis dyan. No, sa lugar at hindi maganda sitwasyon. No, makakalaya ka at makakawala ka na sa problema. No, dahil sinasabi ito, magkakaroon ka ng bagong simula, bagong buhay, bagong mundo. And there's a page of being curiosity. No, kailangan tuklasin, alamin mo yung bagay na
kailangan mo na pakawalan at bitawan. Yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung bagay na alam mong hindi nakakatulong for your growth and expansion. What is the Justice card? Because the Star card. Represent with 4 of Wands. Celebration. Wow! There is something, mag-ready ka daw. There is an opportunity coming in. May magandang oportunidad na maaaring dumapo sa'yo. Oh my goodness. No, this is the moment that good karma is coming in. No? And there is something celebration. Maaaring there is a higher level commitment. Maaaring ikasal ka na, magkaroon ng engagement, at there is a blessing coming in. And there's a homecoming family gathering. And there's a 4 of Swords, no? Makinig ka sa intuition mo, yung gut feeling mo. Makinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi kayo liligaw nito. No? Makinig ka sa intuitions mo, sa inner voice mo. At the same time, kailangan mo na pahinga. No? Lahat ng plano mo na gagawin, kailangan maging kalmado ka. Huwag mong madalian, maging balanse ka. No? Hinay-hinay. And there's a Hermit card, answer you this year. So, malalaman mo na ano ang punot dulo at matutuldukan mo na ang magiging sigalot o magiging sanhi ng problema. No, malayo pa lang tanaw mo na kaya masusolusyonan mo at maaagapan mo. And there's a 5 of Cups, no? Sinasabi ko, mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo, pagkakatiwalaan mo dahil baka pagsisihan mo. No, because there's something, guys, with the 8 of Swords, there's a lot of toxic and negativities around you. Napapalibutan ka talaga ng sinungaling manloloko at toxic. And there's a Page of Wands at may magandang impormasyon na makaka-recover ka na. No, tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo, yung gusto mo mangyari dahil yung bagay na yan ay maaaring hindi mo makalimutan. Tatatak yan. No, and there's a 6 of Wands, talaga may tagumpay. Hustisya at tagumpay ay nararapat. Mararamdaman mo na, makakamtan mo na. And there's a 2 of Swords, kailangan mo lang talaga magdesisyon. No, kailangan mo talaga dito na lakasan ng loob mo. No, piliin mo ng kapayapaan, no, wag, kumbaga may mga bagay na desisyon na kailangan mo nang tuldukan at putulin na. And of course, there's something, the 9 of Pentacles, maging secure ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng plano mo. No, there's something na pag-ingatan mo ito. Ano man yung bagay pangarap mo, ay maaaring masasakatuparan mo na ito. And of course, there's something, the 3 of Swords. Now, there's a pain, or insecure, or there's something betrayal, or lying. So, ito yung sinasabi ko, diba? Baka loko ka talaga. Baka magsisi ka dito. Guys, isang paalala to. Hindi para takutin kayo. No, kundi para paalala na mag-ingat po kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. No, yung minsan nyo lang makakausap, minsan lang mag-ingat po kayo. No? And because there's a 6 of Cups. Oh my God, there's a toxic environment. No? Most of all, dito, parang toxic family. No, toxic environment talaga. Kapatid. No, maaaring biyanan mo pa. O maaaring mga kaibigan mo. And there's the Lovers. Oh my God. No, may mga bagay na kailangan nyo talagang lumipat ng person mo. Very toxic talaga. Oh my God. Natatanaw ko na at nakikita ko na dito na kailangan nyo mag-pay attention. Na kailangan nyo lumayo at magpakalayo-layo at lumipat ng bahay. No? So let's see what is additional messages tayo pagdating tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So we're back, guys. So nandito tayo with the finances and career, love life at kalusugan. So let's see, guys. So there's a Page of Wands. So paayun yung sinasabi ko eh. Pagdating sa negosyo, anak boy, pagdating sa pera, no, focus on your goals and of course, invest wisely. No? Dapat alam mo sa sarili mo kung anong tutuparin mo, anong plano mo. No, there's a 3 of Cups for celebration. Marami mga celebration na magaganap. Pili mo. No, yung mga taong dadaluhan mo, napupuntahan mo. And there's a Tower moment, no, may mga bagay na biglang magbabago pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, trabaho mo. And of course, there's something in effort na maging mature ka na at maging grounded ka na. And there's a 10 of Wands, no? Maring may mga obligation or responsibilities ka dito. May mga tao sa paligid mo na nagbibigay pabigat, no, sa inyong hanap buhay. No, there's an 8 of Pentacles. Mag-focus kayo, no, sa inyong sarili, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho. No, huwag kayo magpapadistract. No?
Kailangan mag-concentrate kayo, mag-focus. Pagdating sa love life, there's a Knight of Cups. Magkakaroon ka talaga ng higher level commitment. Ikakasal ka na. No, magkakaroon na engagement dito. And there's a King of Wands with a vision. Na unti-unti mo na makikita yung posibilidad, pagbabago sa buhay sitwasyon mo. And there's the Fool card. Magkakaroon kayo ng bagong simula. No, it's time no spread your wings and fly. No, ito na yung tamang pagkakataon para gamitin mo yung sarili mong pakpak para mamayagpag. No, gamitin mo yung tamang, yung sarili mo para makapagdesisyon. Magkaroon ka ng sariling disposisyon. And this is the Queen of Wands, by confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. Naalisin mo yung pag-alilangan at takot mo. And because there's something, guys, with the 12 Wands, by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira ng inyong relasyon. Magkaroon ng respeto sa isa't isa. Timbangin mo yung mga bagay na alam mo nga, itong tao na to hindi makakatulong, toxic, gano'n. Release mo yan, tanggalin mo sa buhay nyo. There's a temperate with a perfect timing. Magkakaroon ng balance and healing. Have patience. Marunong kang kumalma dapat. At titignan nyo lagi magiging posibilidad ng action and decision. Pagdating sa kalusugan, there's a Death card with an ending and a new beginning. May mga bagay na matatapos na, may mga bagay na magsisimula na. Gaganda na ang iyong pakiramdam, mababago ng sitwasyon mo, kalagayan mo. And there's an 8 of Wands with a past communication, a past moment. Magkakaroon ng maraming transactions, messages, phone calls. No, there's a chariot, no, gaganda na ang pakiramdam mo. Some of you kailangan nyo na unwind. No, kailangan nyo kahit pa paano ma-refresh. No, kailangan nyo magbakasyon. There's a King of Pentacles, maging secure ka pagdating sa sarili mo. Huwag kang mag-share ng mga information, lalo-lalo na sa nararamdaman mo sa ibang tao. No, there's a Queen of Pentacles, maging mature at practical ka sa mga bagay na mayroon kayong dalawa ng person mo. No, there's something the Knight of Wands, mayroong nakasubaybay, nakatingin lagi sa iyo, magsadyaga lang kayo sa ginagawa nyo, at pagmasdan nyo kung ano yung mga nararamdaman nyo. Kasi there's a Death card na maaaring gusto ka nito magkasakit, no? Gusto ka nito lagyan ng sakit or else, gusto ka nito masyegi, or maaaring may mahal ka sa buhay na namatay dito with the Death card. No, kaya kailangan mag-ingat ka. Alisin yung nagbibigay stress sa buhay mo, sa situations mo. So let's see what is the magical fairy messages, advices for you. So let's watch this. We're back now. Let's see what is the magical fairy messages, advices for you. So there's a patient list. So kailangan mo talagang habaan ang pasensya mo, guys. Na matuto kang kumalma. No? And there's a summer. Ngayon summer season, guys, maaaring masasagot na lahat ng katanungan mo. Lahat ng bagay na gusto mo malaman. Now, there's something in summer season, maaaring magtupad na sa lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. And you desire is within reach. No, papabor din sa iyong situation. Magtiwala ka lang sa iyong ginagawa. Magpatuloy ka lang, huwag kang mangangalay, mangangawit. No? Sinasabi dito na, kumbaga huwag kang magsasawa sa ginagawa mo, continue mo lang yan dahil papabor din sa iyo. No, there's a distansya. No, distance. Retreat. Time out. So, kailangan mo talagang kumawala sa situations, lalo-lalo na, no, sa mga taong negative kasi may exhaust ka dyan, madidrain ka dyan, kapag nagpipilit ka dyan sa bagay na yun o sitwasyon na yan. And because there's something in self-worth, dapat alam sa sarili mo yung halaga mo. So, let's see what is the additional messages with the synchronicities. Represent with the bravery, so kailangan maging palaban ka. No, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And because there's something, guys, with the night visions, no, unti-unti nang tatalas ang iyong intuition, tatalas ang iyong pakiramdam, ang iyong nararamdaman. Let's see what is the Romance Angels for a Mystic Love Oracle deck. There is something, guys, with a fear. Afraid. Na ibig sabihin dito, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Alisin mo yan. There is something divine intervention. May paalala sa ng ating gaway na lahat ng bagay na gagawin mo, lahat ng bagay na mararamdaman mo, magre-reflect sa'yo. It's time for reflection. So, kailangan, there's a bravery palaban, matapang. Alisin ang kaduwagan. What is the Archangel Michael messages? Innocence. No, may mga parte dito na inosente ka. No, kaya siguro inaabuso ka dito dahil inosente ka. No, parang may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan what's going on. No, spend more time outdoors. Sabi ko na kailangan nyo talaga na unwind .
no, para mag-disconnect from the world, para makawala ka dyan sa negatibong mundo. For Jesus loving quote said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you." So see, ipapakita muna sa ng ating Panginoon lahat ng bagay na karapat-dapat mong maramdaman, na karapat-dapat mong maranasan bago niya ibigay sa iyo yung mga bagay na para sa iyo. No? Yung mga bagay na pangmatagalan. Ayaw niya kasi yung mga bagay na panandalian lang. No? Pinapatibay, pinalalakas ka, hinuhubog ka. No? Parang maging sandata mo. No? Sa pag-unlad mo, sa paglago mo, at sa mga susunod na henerasyon mo. Ganon. Kung ayaw niya ng isang bagay na maaaring parang magsilbing kumbaga parang kakalawangin na manghihina. Parang gusto niya yung bagay na magtatagal. No, alam niya kasi mas yung kailangan mo, no, kaysa sa gusto mo lang. And there is an 11:11 with a wish coming true. No, talagang may mga bagay na matutupad talaga. No, ano man yung kahilingan mo ay maaaring unti-unti na mag-unfold. No, sinasabi dito, you're in the lucky break. It may come a happy news. Experience and opportunities and exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not coincidence but a gift from your faith. No, dahil sa pananampalataya at tiwala mo. No, lahat ng bagay na ito'y pagkakaloob sa'yo. With a man in Oracle deck, represent with an expression. Express your creative self. No, ano man yung bagay na alam mo nga magpapalago, magpapaganda ng iyong sarili. No, kailangan kumbaga, there's a passion, parang gano'n, parang mahalin mo, and of course, i-embrace mo, no, and of course, parang palaguin mo ito. What is the clarifying for a life situation? A clarifying for a life situation. Represent with the wind of fortune. Now, ito yung parang sinasabi, no, na dadalhin ka kung saan ka nararapat. No, wind of fortune, parang hangin ng kapalaran. Na kung saan para sa'yo, para sa'yo. No, and of course, dito na allow the wind of fortune to guide your sails, maneuvering through life of opportunities and challenges without activity. No, kung dapat to sa'yo, ibibigay ito sa'yo, ma-adapt mo yan, matatanggap mo yan. No, talaga yung halimuyak ng magandang kapalaran ay maaaring malanghap mo na. No, at talagang malasap mo na. Maranasan mo na. Clarifying for a love situation. Represent what? Clarifying for a love situation. Represent with delicate balance. Strike a balance between freedom and commitment. So, maging balanse ka. No, kailangan alam mo dapat yung kalayaan at priorities mo. No, minsan kailangan natin i-refresh ang ating sarili, no, at lumaylo sa mga negatibong mundo. Hindi mo kailangan ipangalandakan ng yung sarili sa sitwasyon na yan. No, masyado kang magaling naman dirigma. No, talagang sinasapul mo lahat. Hindi lahat dapat ay sinasalo mo. Hindi mo naman problema ay pinoproblema mo. Kailangan mong lumaya sa negatibong mundo at kailangan mo palayain yung sarili mo, no, sa mga taong nagbibigay ng negativity sa'yo. There's a shadow worker represent what? Sa madaling salita, drama alert. Mag-ingat ka sa drama. Kaya doon pala sa una pa lang, parang may mapanlin lang, no, may sinungaling, no? Kailangan mong putulin na at basaging toxic trait ng nangyayari sa buhay mo. There's a self-sabotage. Nagkakaroon ng self-sabotage, that's because of your action. Masyado ka kasing mabilis maawa, no? At napapaniwala na sa mga bagay na walang katotohanan. Nililang ka lang nila. There is a what lies beneath with the future. Sa madaling salita,
abusado. What lies beneath the picture? Meron kang pamilya dito na maaaring inaabuso nila ang iyong kabaitan. Or some of you crosswatcher out there na baka baligtad ang sinasabi ko. Baka inaabuso ng family na person mo, no, or family ng person mo yung asawa mo or maaaring kayo. No, there's an outdated, expired and discussed old news. No, talagang malalaman mo, matagal mo nang dapat malaman to. So parang ngayon pa lang nalaman. Ngayon pa lang nabulgar. There's a part of the light represent what? The part of the light represent what? Represent with an inner strength. My inner strength is unwavering rooted by connections to the divine. No matter the challenges I face, I know I have the power to overcome them. True self-beliefs and resilience and tap into the infinite well strength that lies within me. Na alam mo na malakas ka, na matibay ka. Alam mo sa sarili mo na hindi ka nila matububuwag. Alam mo, napakalalim ng pundasyon mo para matinag. Diba? Kumbaga alam mo na matibay at malakas ka sa lahat ng bagay na naranasan mo. Kailangan mo lang talaga magising sa katotohanan at malaman ang kahalagahan ng bagay-bagay na sinasayang ng iba. So let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. With a pick a card, yes or no, guys. Let's see. So let's start with the number 1. Number 1 represents with a no. Cold shoulder frozen, put into the eyes for a while. So ibig sabihin nito talagang may mga bagay na parang kailangang pag-isipan. No, kailangan mong pagmasdan. Dahil para kang may sinalo ka, parang nakapatong sa iyong balikat lahat ng bagay, parang salo mo yung buong daigdig. No? Para sinasabi dito, matuto tayong humindi. No? At tanggihan yung mga bagay-bagay. No? So let's see what is additional messages with the number 2. So let's see. There is a number 2 with a no. With a yes. Sorry. Wisdom support your root, go deep. Napakalalim, daming. There's a branches, guys. No, maraming sources. No, maraming sangay-sangay na maaaring gumagabay, tumutulong sa'yo. No, kaya alam mo yung parang pagod ka na, inabuso ka na, pero continuous pa rin yung blessings. Diba? Kasi napakabuti mong tao. Number 3, there's a yes again. Sweet satisfaction, good taste, savoring it. See? May tamis ng tagumpay na maaaring makakamtan, malalasap mo na. Na mararamdaman mo na ang tagumpay na matagal mo nang gustong mata mo. No, ito na ang pag-ani at paglasap. No, at mararamdaman mo na yung tagumpay na to. So this is the special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasa coverage. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na ang di nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see the next video. Bye-bye and babush!